Things we're going to break down. Ito pong inyong special offer. Sabi nga namin ni Patty, baka eligible kami. 3% subsidized yung rate ng housing loan. Ikaw naman paliwanag, Sir Jack. Ayan, ako, salamat po. Salamat po again, Ma'am Ali, Ma'am Pat. Tama po kayo. Mayroon po tayong housing loan. Mayroon po tayong Pag-ibig housing loan. Ito po ay para sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Filipino program under President Marcos and is being implemented po by the Department of Human Settlements and Urban Development. Chairman din po kasi ng Pag-ibig Fund ang ating butihing secretary na si Jose Ramon Aliling and under his leadership po. Ito nga po, meron tayong Pag-ibig housing loan para po makabili ng socialized housing lots o kung hindi naman ay socialized condominium unit. At ang magandang balita po rito, yan po, Ma'am Ali, Ma'am Pat, meron po itong special subsidized 3% interest rate for the first 5 years of the loan. Ibig sabihin po, yung loan natin, yung housing loan po ng Pag-ibig Fund, mababa na po yung monthly payments niyan. Pero dito po sa Pag-ibig housing loan na ito, under the expanded 4PH, mas lalo pa akong pinababa dahil 3% per annum na lang po for the first 5 years. 5 years lang. Oh. So, Sir Jack, yung mga sinong qualified para makakuha dito po sa expanded pabahay program po ninyo, yung sa 3%, lahat ba? Basta Pag-ibig member, regardless of age? How does one qualify to avail of this? Opo, ang qualified po rito ay yung pong mga active members. Ibig sabihin po, naghuhulog sa Pag-ibig Fund. At isa pang magandang balita po, 12 months. 12 months po na lamang to qualify. Sa karaniwan po kasi, Ma'am Ali, Ma'am Pat, 24 months eh. Ngayon, mas maikli na yung period to qualify. Basta't may 12, 12 hulog sa Pag-ibig Fund, magka-qualify na at basta't active member. At ito po ay open sa lahat po ng minimum wage and low-income earners. In fact po, in-expand pa ho natin yung, yung coverage. Lahat po ng kumikita ng 47,800 pesos at pababa. Kaya ho, a year? A month po. 47,000. Okay. 800 per month. Lahat po ng kumikita pababa. No? That's why kasama po yung minimum wage earners and low-income earners kasi 47,800 and below. Below po. Sama po diyan. Sa NCR po yan. Pagdating naman po sa ibang rehiyon, 34,600 pesos and below and pababa. Kasama rin po sila dyan. And lahat po ng overseas Filipino workers, no? Regardless of income, regardless of monthly income, sila po ay sakop ng programang ito. They can buy a socialized housing unit, again po, for an interest rate, a special subsidized interest rate na 3% po lamang kada taon. Wow, okay. So you have to be, yun na nga, Metro Manila, just to repeat, less than 47,800 or below a month ang kinikita mo. Outside Metro Manila, 34,600 or any overseas income worker pwede. Okay. May follow-up question lang Sir Jack. Sabi mo kasi 3% interest for the first 5 years. Eh pagkatapos, pagdating ng 6th year, baka maging 12% yan. Doon ka naman malugi. What is the... Magandang tanong po. Magandang tanong after the 5th year. Ang programa po kasi natin ito, Ma'am Ali, Ma'am Pat, is of course, tinitignan ho natin na after the 5th year, and we hope na yung ating pong mga miyembro na nandiyan po sa income bracket na yan ay napaunlad na at napalaki na nila yung kanilang kinikita at lalong umunlad na yung kanilang kabuhayan. Pero kung sakali po na yung kanilang income ay pasok pa rin doon pa rin sa nabanggit kong mga brackets, pwede pa hong i-extend ng another 5 years yung special 3%. Rate nila. So 5 plus another 5 years, depende po kung yung kanilang kita ay pasok pa rin doon sa income requirements. Okay.